Kapag pinag-uusapan si XRP, isang cryptocurrency na ginawa para sa mas mabilis, mura at secure na international payments, ay hindi po maiiwasang banggitin ang malaking potensyal nito sa market. Kamakailan lamang ay meron pong isang researcher na nagngangalang Anderson. Yan, si Ginoong Anderson ay nagpahayag kung paano po maaring magdulot ng makabuluhang benepisyo ang mataas na presyo ni XRP, hindi lamang po para kay Ripple kundi pati na rin sa buong ecosystem nito. Kaya ang usaping ito ay mahalaga dahil hindi lang ito tumutukoy sa panandaliang kita, kundi pati na rin sa mas malalim na epekto nito sa technology at industriya ng global finance. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Umpisaan po natin sa kung bakit magiging kapaki-pakinabang ang mas mataas na presyo ni XRP. Ayan, Ayan, kapag tumataas ang presyo ni XRP ay mas maraming tao ang napapaisip at nagiging curious dito. Ang cryptocurrency po kasi ay madalas na nagiging sentro ng balita at usapan sa market kapag ang presyo nito ay lumalakas. Dahil dito ay hindi lamang mga retail investors ang nahihikayat, kundi pati na rin ang mga developers at saka institutions na naghahanap po ng bagong technology na maaari po nilang gamitin. Ang mas mataas po na presyo ay nagbibigay ng validation na si XRP ay isang mahalagang asset na dapat po nating isaalang-alang. At yan, ang XRP Ledger naman ay isa po itong blockchain platform kung saan ay maaring magtayo ng mga decentralized applications at financial services sa platform na ito. Ayon po kay Ginoong Anderson, kapag mataas po ang halaga ni XRP ay mas maraming developers ang nagiging interesado sa XRP Ledger. At nagiging inspirasyon po ito para sa mas maraming projects at services na pwedeng itayo dito na siyang magdudulot po ng mas malawak na adoption at paggamit kay XRP. At ayan, nandito na rin yung enhanced partnership at saka opportunities para kay Ripple. Yan, kung natatandaan mo ang 2017 bull run ni XRP, ayan, sa mga panahong ito ay tumalon po ang presyo ng XRP ng mahigit 75,000%. At dahil dito ay maraming bangko at mga financial institutions ang kusang lumapit kay Ripple upang makipag-partner. Sa parehong paraan, kung tataas muli ang presyo ng XRP, mas mapapadali para kay Ripple na makipagnegosasyon sa mga bagong partners. Ang mataas po na presyo ay nagbibigay po ng kredibilidad at kumpiyansa sa mga institution na isama si XRP sa kanilang mga serbisyo. Ayan. At nandito naman po ang pagpapatibay sa financial na position ni Ripple. Ayan. Napakalaking bahagi po ng XRP supply at hawak ni Ripple na mahigit 42.86 billion na XRP ang nasa kanilang escrow at spendable balance. Sa kasalukuyang presyo po na $2.35, ang halaga po ng kanilang portfolio ay nasa $104.6 billion. Kung tataas po ito sa $15 kada XRP, aabot po ang kabuuang halaga sa mahigit kalahating trilyong dolyar. Yan, or $500 billion. Ang ganito po kalaking kapital ay magbibigay daan kay Ripple na palawakin ang kanilang operasyon at impluensya sa iba't ibang market. Ayan. At nandito na rin yung pagpapalaganap ng mas malawak na adoption para kay XRP. Ayan. Saan ba yan? Ito po pala.
Kapag mas mataas po ang presyo ni XRP ay mas maraming negosyo ang magiging bukas na gamitin ito bilang utility token sa kanilang mga operasyon. Halimbawa ay mas magiging madali para sa mga bangko, fintech companies at saka remittance providers na isama si XRP sa kanilang mga sistema. Ang mas mataas po na adoption ay magpapatibay sa posisyon ng XRP bilang isang pangunahing cryptocurrency para sa global financial ecosystem. At ang sunod ay ang mas epektibong liquidity at mas mura ang transfers. Ang liquidity ay isa po ito sa pinakamahalagang aspeto ni XRP, lalo na po sa paggamit nito bilang bridge asset para sa cross-border payments. Kapag mataas po ang presyo ng XRP, tumataas din ang liquidity nito. Ang ibig sabihin nito ay mas nagiging stable po at mura ang pag-transfer ng malalaking halaga gamit si XRP. Sa mataas po na liquidity, mas nagiging competitive ito kumpara sa traditional na foreign exchange markets. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders o investors ni XRP. Ang mataas po na presyo ng XRP ay nagdadala ng maraming oportunidad. Una ay nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na makapagbenta sa mas mataas na presyo na maaari pong magdulot ng malaki-laking kita. Pangalawa ay ang mas mataas na liquidity ay nagbibigay po sa atin ng mas mabilis at mas murang paraan para i-convert ang ating XRP sa fiat o ibang mga cryptocurrencies. At ang panghuli ay ang pagtaas po ng kredibilidad ni XRP ay nagbibigay po ito ng kumpiyansa sa ating investment at may pangmatagalang halaga. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang mas mataas po na presyo ng XRP ay hindi lamang po usapin ng kita, kundi isang sinyalis ng mas malalim na adoption sa technology nito. Para kay Ripple at sa mga users or gumagamit ng XRP, ang ganitong progreso ay isa pong positibong hakbang tungo sa mas malawak na pagkilala sa blockchain technology. Gayunpaman ay mahalaga pong mag-ingat sa pag-i-invest, lalo na't ang cryptocurrency market ay napaka-volatile. Ang bawat hakbang ay dapat pong sinusuportahan ng masusing pagsasaliksik o research at pag-unawa po sa mga risk na kasama nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.